sabi ko, ibubuhos ko buong atensyon ko dito. Kasi hindi pwedeng isipin ko yung nangyayari. Kasi pandemic may babalikan pa ba ako negosyo, may COVID ba ako, ano na mangyayari sa amin, alam mo yun. So kailangan ko talagang ma-distract. So binuhos ko talaga yung sarili ko doon. Hindi ako magaling mag-edit pero marunong ako. So nag-edit ako ng 3 minutes sa video, mga 6 hours yun. Na marunong alam mo yung kapaka pa mga ganon. So, eventually, post na ng post. Hindi ko pala nasabi doon. Ang turning point doon was yung Sizzling Crispy Kare-Kare. So, actually, yung Sizzling Crispy Kare-Kare na yun. Napanood ko yan. Hundred of millions. 600 na, wow. So, yung video na yun, nagawa yun nang wala pang Ninong Ray. Kasi ulam namin yung literal nung araw na yun. Binidyohan ko, sumabog. Tapos doon na sinabi ng tropa ko sa akin na mag-vlog na ako. Ayun, pinormalize ko na, nagtuloy-tuloy na. By the time na malift yung parang pinaka-restriction sa akin para mag-operate, monetize na ako. Hindi naman, unang pera pumasok sa akin, $3 ata. Napakaliit. Pero sabi ko simula pa lang. Tapos pinakita ko kay mama, lumaki ng konti. Sabi ko, ma, pwede ba akong mag-focus na lang muna dito kasi may perang pumapasok. Pumayag siya. Honestly, kung hindi pumayag nanay ko. Anong gagawin mo? Wala, babalik ako sa palengke. Babalik ako sa palengke talaga. Pero nanay ko supportive kasi siya rin nagpagawa ng kitchen. Talagang, sabi ko nga, ang greatest asset na meron ako, hindi naman yung skills, hindi naman yung personality, yung supporta ng pamilya. Wow. Yun talaga. Ano yung parang pinaka nabago sa buhay mo about sa vlogging? Yun. Hindi ako masyadong comfortable talking about money. Pero, ito kailangan ko sabihin itong bagay. Nung bago magkaroon ng Ninong Ray, nung mga panahon na 500 pesos yung sahod ko sa restaurant, I was in a lot of debt. May utang akong hundreds of thousands. Nagsimula sa maliit na bill sa credit card yan. Batang hindi marunong sa buhay. Binabayaran lang yung minimum. Swipe lang na swipe. Swipe lang na swipe. Binabayaran lang yung minimum. Hanggang dumating na sa point na yung minimum payment ko, mas malaki pa sa sahod. Mas malaki pa sa sahod ko nang hindi pa nababawasan na expenses. Alam mo yun? So baon talaga ako sa utang. As in, baon talaga ako sa utang. Kung tatanungin mo kung ano yung nagbago sa buhay ko nung nagkaroon ng Ninong Ray, mas nakakatulog na ako na mabuti ngayon kasi nabayaran ko yung malaking utang na yun. Gabi-gabi dati pinagdadasal ko, Lord, sana mawala yung utang ko. Kahit pasahurin mo ako ng minimum wage for the next 20 years, kaya ko. Kasi alam ko madiskarte ako. Alam kong kaya kong kumita. Kaya kong kumita talaga. Mawala lang yung shackles ko ng utang. Alam mo yun? Yung kadena ko ng utang. Ang hirap nun. Naalala ko yun, nabayaran ko yun. Meron na akong enough na pera. Naipon ko na yung pambayad. Sabi ko, bayaran ko ba ng buo to? Sabi ko nung umpisa, kumita lang ako enough para mabayaran lang yung utang ko o pwede na akong tumigil. Yun yung sabi ko. So, dito na ako hawak ko na yung pera. Pumasok na yung pagiging business-minded ko na, titigil ko ba talaga to? Income generating to. Sige, bayaran muna natin yung kalahati para lumiit lang yung minimum payment. Hindi ako napakali, kinabukasan binayaran ko yung lahat. So, binayaran ko talaga siya ng technically isang buhos. Para ganun, pagkabayad na pagkabayad ko. Iyak ako. Chat ako sa GC ng tropa. Pero wala na akong utang. Ang sarap. So yun yung nabago sa akin. Mas financially secured na ako. And you know what? Napakaganda ng timing. Kasi pandemic, nag-struggle din talaga yung business na, family business na. Tama. If I was not there to support, baka kung saan na pinulot yung pamilya. Ano naman sabi ng family mo about what you're doing now? Sobrang supportive. Tuwan-tuwa Kasi, sila. Alam mo yung sinasabi ng iba na kapag may sinisimulan kang bagay, huwag mong pakinggan yung mga nagsasabing hindi mo kaya. Sa kaso ko walang ganun eh. Sa kaso ko walang ganun eh. Lahat ng tao sa paligid, di pre, tuloy mo yan. Di, gawin mo yan anak, gawin mo yan kuya, tuloy mo lang yan. Wala akong detractors, wala akong kalaban, alam mo yun. Suporta ng kaibigan, suporta ng pamilya, yun talaga yung nagdala sa akin.